OFW, brutal na pinaslang ng asawa sa harap ng mga anak. Isang masayang pag-uwi mula sa ibang bansa ang nauwi sa trahedya matapos ang brutal na ang isang overseas Filipino worker ng sarili niyang asawa sa harap mismo ng kanilang mga anak. Ang pag-uwi na sana'y puno ng yakap, kasabikan, halakhak at muling pagsasama ng pamilya, ngunit nauwi sa trahedyang yumanig sa buong komunidad. Kinilala ang biktima na si Zainel Joy Pagaling, 34 years old. Bagong dating mula Riyadh, Saudi Arabia, ang insidente ay naganap sa loob ng kanilang tahanan sa barangay Bagong Barrio, Gimba, Nueva Ecija noong May 23, 2025. Ayon sa paunang investigasyon, walang kalaban-laban ang biktima nang ito ay paulit-ulit sakin sa dibdib sa tagiliran gamit ang isang screwdriver. Ang itinuturong sospek ay ang kanyang asawa ni si Mawel Diaz Mendoza, 40 years old. Batay sa mga ulat, sinasabing hinasa pa umano ng naturang screwdriver bago isinagawa ang pag-atake. Indikasyon na maaring pinaghandaan ang krimen. Mas lalong naging masakit ang pangyayari dahil naganap ito sa harap ng kanilang tatlong mga anak. Ayon sa mga saksi, umiiyak at nagmamakaawa ang mga bata. Natigilan na ang kanilang ina, ngunit patuloy pa rin umano hanggang sa bawian ng buhay ang biktima. Matapos ang insidente, napag-alamang nawawala ang humigit kumulang 100,000 pesos cash na dala ng biktima mula sa kanyang pagtatrabaho sa abroad. Magulo rin umano ang loob ng bahay at nawawala ang wallet ng biktima. May mga residente rin na nagsabing may nakita silang lalaking nakamotorsiklo na mabilis na umalis sa lugar matapos ang insidente. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga autoridad kung ano ang tunay na motibo sa likod ng krimen. Kung ito ba ay dulot ng alitan ng mag-asawa, selos o may kaugnayan sa nawawalang pera. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Gimba Municipal Police Station ang suspect habang patuloy na masusing iniimbestigahan ang kaso. Samantala, nananawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima, lalo na para sa tatlong batang naiwan ng saksi sa malagim na sinapit ng kanilang ina. Isang paalala sa lahat, ang karahasan sa loob ng tahanan ay hindi kailanman solusyon ang anumang problema. Ang naiwan, isang ina ang nawala, tatlong bata ang naulila, isang pamilya ang tuluyang nabasag. Ang pag-uwi na sana'y simula ng panibagong yugto ay naging wakas ng isang buhay na puno ng sakripisyo. Sa huli, ang tanong ng marami, paano humantong ang isang pagsasama sa ganitong karumaldumal na wakas? Minsan ang mga kwento ng karahasan ay hindi nagsisimula sa sigawan. Nagsisimula ito sa mga tahimik na tampuhan, sa mga hindi na pag-uusapang hinanakit, sa pride na hindi napapalunok, at sa galit na hindi na ilalabas hanggang sa ito'y sumabog. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. At hanggat may katotohanan kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adios mga Kakrimen Diaries PH. Thank you for watching. God bless.